Paano ba mag-register sa DENR Company Registration System? Siyempre, ang pagre-register po ay gagawin natin sa mismong platform ng DENR at ito po ang client.emb.gov.ph. Client.emb.gov.ph ang pupuntahan natin para makapag-register ng ating company profile sa DNR Company Registration System. Isang registration na ginagawa natin, una po ay ang pag-register ng account. So dito po sa window na ito, meron ditong create an account button and then click lang natin yan. Pwede na nating fill upan itong user registration form. So kailangan mo syempre maglagay ng username. So, halimbawa, JPEX 2045. Tapos, first name, let's say Juan. Last name, De La Cruz. And then, position, Pollution Control Officer or PCO. At dito po ang ating company issued email or company email, official email. Pwede namang personal email pero kung ikaw ay isang PCO, pagka ikaw ay magre-resign, i-advise mong palitan nila yan or i-update. So for example, Juan at gmail.com at saka mobile number. Dito, pagka first time mo mag-login sa system, nag-require sila ng one-time PIN. Kaya dapat accessible or active yung number na i-register natin. And then our desired password at we will select yung region kung saan located ang ating establishment. And here we have to upload company ID and then government ID. Then itong ating save button after natin ma-provide yung CAPTCHA. So ito ang magki-create ng ating account. Ang importante dito, of course, ang username at ang password. Dahil yan ang gagamitin pag login. So, second registration ay yung registration na mismo ng ating company profile. Ang gagawin lang natin, mag-login tayo sa system gamit po ang ating username and password. So kapag nakapag-login tayo sa ating account, you can check ito pong add establishment button. Check nyo to and then click nyo po yan. So once na maklik nyo po yan, mag-open po yan ng window at meron tayo ditong part 1, part 2, part 3, part 4. Or sabihin natin step 1, step 2, step 3, step 4. So sa step 1, meron tayo ditong pag-select ng region kung saan located po ang ating establishment. So, halimbawa, Calabarzon, and then just click next. Ang sunod naman ay piliin natin itong not in the list para makapag-register tayo. Assuming na first time na magre-register sa CRS. Ngayon, kung meron ng existing registration, ang company sa system, no need to register again. Kung may mga information dyan na hindi updated, ire-request mo na lang ng update. So, click natin ang not in the list at makakaproceed tayo sa part 3 or sabihin natin step number 3. At dito, we will complete the required information, yung name ng establishment, yung address, yung type of business and industry classification, yung mga pangalan ng mga responsible officers, at syempre yung mga permits acquired
prior to this registration kung meron man, at saka pag-upload ng authorization letter to register this profile to the system. At may pro forma na dyan ang DNR. So we shall just upload the signed authorization letter and then click next para ma-submit yung ating registration, and then step 4, mag-generate yan ng acknowledgement. So dito sa step number 3, meron ditong for certificate of conformity application. Ano ang sagot natin dito? Siyempre, kung kayo po ay engaged sa manufacturing ng vehicle, ang sagot natin dito ay yes. So otherwise, no. And then meron ditong if your establishment is a mother company, so naka-main, and if your establishment is under a mother company. So halimbawa meron tayo ditong company na irerehistro, mas maganda yung establishment mismo na ino-operate ng establishment ng company ang inirerehistro. Ano po, meron naman name mismo ng company ang nire-register. So it varies from us kung ano ang inirerehistro, but I do suggest yung mismong pangalan ng establishment. Meron tayo halimbawa A, B, C restaurant. Yan, yung restaurant na yan, masiselect mo yung project type. Kasi kung company, 'di ba, paano 'yon? Anong project type 'yan? Well, pinapayagan naman, sige, company name, pero hanapin mo dito yung project type na ino-operate nung company. Ano po? So kaya kung meron man kayong CNC or ECC, much better na kung anong project name ang nakasulat doon sa ECC or CNC para makita nyo rin yung project type. Anyway, so for example, ABC Restaurant, then hanapin natin dito yung project type related sa restaurant. You can type mga keyword. O halimbawa ito, 3.6.1, belong ang commercial, mga restaurant. So ito yung pipiliin ko. Next is the company telephone number kung meron, and then company email address. So assuming abc at gmail.com. Then we have here the street establishment or facility address. So for example, number 3, MP Casanova Street. Select natin yung region kung saan located yung establishment, yung province, yung municipality or city, and then yung ating barangay under that city or municipality. At dito sa latitude and longitude, pwede natin gamitin ang Google Map. So for example, ito yung ating Google Map. Hanapin nyo lang sa map yung location ng ating establishment or facility. And then ituturo sa iyo yung uh, coordinates, yung latitude and then longitude. So halimbawa, ito yung ating facility or establishment. So ito yung facility. Yan. Nasaan man yung entrance nito, kailangan mong doon mo i-point yung ating direksyon para po malaman mo ang coordinates. So pag nalaman mo na yung ating entrance, so i-right click mo lang gamit ang inyong mouse. May lalabas dyan na number. Itong for example 13.94 at saka 121. So click mo lang yan. Nakopya na yan. Lalagay mo na lang dito sa iyong CRS.
So, paghihiwalayin natin sila, yung 121 yung longitude, yung 13 point something ay latitude. So, that's it. So, tumutukoy itong certain point na ito sa mapa at dyan sa location na yan. Now, meron naman ditong PSIC code number, Philippine Standard Industry Classification Code Number, at saka Philippine Standard Industry Descriptor. Pwede nating tingnan yung ating mga BIR registration certificate. Pwede rin nating tingnan ang DAO 2016-08 at or yung ating website ng Philippine Statistics Authority para makita natin ang PSIC code. Halimbawa, kukuha ako sa internet ng sample ng BIR 2303. So, dyan po sa BIR 2303, naka-indicate po dyan ang PSIC. So, halimbawa, meron ditong PSIC 70200. Yan yung number at saka meron tayo ditong descriptor, Management Consultancy. Ano po? Yan, nakikita natin dyan. So, BIR 2303, isang bagay na pwede nyong pag-isipan. Tingnan kung nasaan, ano yung PSIC code number at saka yung descriptor. So, in this case, kung yan ang ating ilalagay sa 7200 saka yung description, management, consultancy. Yan kung ano nakasulat doon sa BIR 2303. So, kung ating titingnan and tapos na yung ating concern sa PSIC code, pwede nyo ring buksan yung tinatawag natin na DNR Administrative Order 2016-08. Ano po ito? Entitled Water Quality Guidelines and General Effluent Standards of 2016. At gamit po itong department order na to sa Table 8, doon natin makikita yung industry category at saka yung ating corresponding PSIC code. So, halimbawa, yung example natin ay restaurant. Hahanapin ko dito sa first and second column ang industry category at saka PSIC code. Halimbawa, ito yung nakita natin tungkol sa restaurant. So, may nakalagay dito, industry category, restaurants, food chains, bars, and other food or beverage services. Tapos may nakalagay dito, 56. So, lalagay natin dito muna yung code na 56. Tapos lagay natin dito, restaurant. Ano po? O, ayan. Tapos na. Now, kung hindi nyo pa rin makita doon sa dalawa, meron pa tayo yung sa website ng Philippine Statistics Authority. So, ito yon. Pag tinype nyo sa ating internet browser, hanapin nyo po itong PSIC, Philippine Statistics Authority. So, click nyo lang yan and then hanapin nyo rito sa database. Pwede ka maglagay dyan ng keyword like restaurant. And then sa pagkakataon na yan, meron ditong lalabas na result like restaurants, full service. So kanina, instead of 56 lang, dito na nagkakaroon pa ng subclass like 56101, 102, 106, 1609 kasi meron ng mga differences. So, halimbawa, restaurant, full service, 56101. Pwede ko din ilagay yon. Ano po? So that's it. That's how we find the PSIC code number. And next, yung pangalan po ng mga responsible officers. So in this time, hinahanapan tayo ng CEO, President, Owner. So lalagay natin dito halimbawa Peter Pan
telephone number kung meron, halimbawa 043 1234. Fax number, you can indicate NA kung wala, kung hindi applicable. Email address, halimbawa peter@gmail.com. Next sa plant manager, kung kayo ay wala sa processing or manufacturing, kung wala kayong treatment plant sa inyong ah, establishment, di wala kayong plant manager, o kapag wala po tayong i-indicate na person, you can just indicate NA. Ano po? So what if meron, i-indicate mo naman yung pangalan. Halimbawa, Jose Reyes, Certificate of Accreditation Number. Kadalasan kasi yung mga plant manager ginagawa ding PCO. O sa isa namang establishment, okay naman kahit dalawa, tatlo o maraming PCO na accredited. So pwede nating indicate diyan yung kanyang Certificate of Accreditation Number. Pero kung hindi naman siya accredited, you can indicate NA. Then, email address, yung pong ating plant manager, kung ano yung kanyang email address, halimbawa jose@gmail.com. At yung telephone number, yung kanyang fax number, and then mobile number, halimbawa. Yan. And then next is the name of the pollution control officer at kung sino man itong appointed or designated PCO ng company, whether accredited or not. Ano po? Lagay natin dito ang pangalan. Sa mga appointed or designated, hindi pa talaga accredited. Halimbawa, pangalan ay Juan de la Cruz at siya naman ay hindi pa accredited, pwede pong ilagay dito NA. Kaya minsan, nakakalito dyan dahil ano ba ang ginagawa natin ngayon dito? Nagre-register tayo ng ating company profile sa system para makakuha ng accreditation. Kaya most of the time, nakalagay dito ay NA pa lamang kasi mag-uumpisa pa lang mag-secure ng accreditation. O, meron naman dito email address. So, halimbawa, juan@gmail.com. Then, telephone number, fax number kung meron. Kung wala, NA. Mobile number, yan. I think everyone meron namang number na. Yeah. And then the name of the managing head. Ito kadalasan yung ating immediate supervisor or the next higher immediate supervisor, pinakamataas na. Ang pagkaka-define pa dito ay highest executive officer. Kung hindi man yung immediate supervisor natin ang ating managing head, baka yung next higher immediate supervisor. At meron diyang usapan na dapat naka-attend yan ng 8-hour training on environmental management. So, anong pangalan niya? Maaring ang managing head mo ay yung CEO, president, or owner. Pwede mong kopyahin lang yan. Halimbawa, Peter Pan. Pero kung idine-delegate niya, halimbawa yung president, i-delegate niya yung pagiging managing head sa iyong immediate supervisor, vice president. Ano po? Pwede yon. So, kaya lang yung tinatanong dito, ano ba ang pangalan niyan? Email address. So, halimbawa, peter@gmail.com. Halimbawa, sa LGU, syempre ang pinakamataas o nagre-represent ng LGU ay ang mayor. O pwede niya i-delegate sa head ng isang departamento. Halimbawa, public market, yung administrator doon. Sa halimbawa, sa isang hospital na ino-operate ng LGU, yung chief of hospital doon, ang magiging managing head para directly reporting. So, maraming instances na ganon. And then, here, telephone number at saka fax number, NA, kung wala, then mobile number ng managing head. So, then after nyan, meron naman ditong mga permits
Kung wala pa tayong mga DNR issued permits, pwede nating i-click itong none. And then proceed tayo dito sa pag-upload ng authorization letter. Pero kung meron na kayong acquired permits prior to this registration, i-upload nyo po dito para makita. So, halimbawa, meron na kayong CNC. You can select applicable and then mag-open po yan ng space. So, ilalagay nyo dyan yung control number ng CNC. Halimbawa, CNC OL R4A 121234 and then choose nyo yung file. Pag na-choose mo na yung file, tapos upload mo lang dyan, mas masisave sa system. Kung hindi naman CNC ang applicable, edi yun pong ECC. Pwede nyo pong ilagay dito naman yung reference number ECC OL R4A 121234. Then choose the file in your computer, then upload or save sa system. Ganun lang. Pero okay lang kung wala pang mga permits. Yan yung totoo eh. Ano po? And then ito, kailangan dito ng authorization letter i-upload bago natin isasubmit. So meron ditong letter na button, yan yung template. So click nyo po yan para makakuha kayo ng template. So as shown on the screen ulit, pakita natin yung authorization letter. So, mula dyan, i-accomplish mo lang ito. So yung ating PCO ay ino-authorize ng managing head na mag-register ng company profile. So dito ilalagay natin ang company name, date, name ng regional director, tapos yung ating dalawang pangalan, yung pangalan ng managing head at ng PCO. Tapos dito naman yung ating pangalan ng establishment na nire-register. So, kailangan lang itong pirmahan ng managing head at sa second page, kailangan i-upload o ilagay dyan yung photo nung ID na sinasabi mo. Like this one, government ID, ano po, ng managing head at saka government ID ng PCO. So ito ang authorization letter, kailangan naka-address sa regional director. So saan nyo makikita yung mga pangalan nitong mga regional directors? Pwede kayo mag-login sa or mag-open ng internet browser, halimbawa sa Google, and then type nyo EMB Key Regional Officials. So, halimbawa, EMB Key Regional Officials. Click nyo lang po itong result na ito at dyan makikita nyo yung mga pangalan po ng mga regional directors ng bawat regional office ng EMB. So, halimbawa, sa NCR, Engineer Divina C. Camarao. Ano po? So on and so forth. Titingnan nyo lang dito, may mga nakalagay naman dyan na region. So after na upload nyo po ang ating authorization letter dito, pwede nyo na ngayong isubmit. Ang term lang, ang nilagay lang dito ay next kasi hindi talaga submit ano. Kasi darating pa tayo sa part 4. Ang part 4 ay ang pag-generate ng acknowledgement na nag-submit ka ng registration. Antayin nyo lang yan ng ma-approve. Once na ma-approve po ang inyong registration, let's say 1 day, 2 days, mag-a-appear po yan sa inyong dashboard. You can check here, itong button na dashboard. Pwede nyo makita dyan kung na-approve na. Once approve na po yan, dito makikita nyo itong approved establishment, yung nire-register mo. Okay po? So that's how we register our company profile
to the DNR company registration system. And that is through client.emb.gov.ph. At kung kayo ay magpa-practice niyan, madali lang yan. I-ready nyo lang yung mga pangalan ng inyong mga heads dahil yun ay nilalagay natin ang mga pangalan dapat tama. I-ready nyo lang yung mga permits ninyo, yung mga registration ninyo dahil kailangan yung mga control number. At syempre, yung ating signed authorization letter, dapat signed na ito, pirmado na, may mga picture, may ID na, nakasave na sa computer. Kahit yung mga permits, kailangan nakasave na sa computer at i-upload nyo na lang sa system. So, thank you very much. I hope you have learned something on how to register our company profile to the DNR company registration system. Thank you very much, everyone, and God bless us all.